So tayo po'y dadako sa pag-aaral na ito, Lord's Day 46 of Heidelberg Catechism. Meron po tayong dalawang questions. Question number 120. Why has Christ commanded us to address God as our Father? Answer, to awaken in us at the very beginning of our prayer that childlike reverence and trust toward God, which should be basic to our prayer. God has become our Father through Christ and will much less deny us what we ask of Him in faith than our fathers would refuse us earthly things. Question number 121. Why is there added in heaven? Answer, these words teach us not to think of God's heavenly majesty in an earthly manner and to expect from His almighty power all things we need for body and soul. Let me just remind you, brethren, na yung pong mensahe po natin ay inspired po ng mensaheng hinalaw natin mula kay Dr. Reuben Bredenhoff, ang ating pong message. Tayo po muna lumapit sa Panginoon sandali. Maraming Panginoon, kami nagpapasalamat sa biyaya mo. Sa kabila ng pangit na kapanahunan ay nananatiling maganda ka sa aming harapan dahil sa iyong kabanalan at sa iyong mga salita. Patubayan mo po kami, lalo na po ang iyong lingkod, sa paghahayag na ito ng mensahe na kayo ang may tataas sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sometimes we feel pressured to stand out. Madalas daw po, o kung minsan, nakakaramdam tayo na gusto nating maging kakaiba. Maging unique tayo. But as Christians, we don't aim to be different for the sake of it. Hindi natin gustong maging kakaiba para lang, dahil sa gusto lang nating maging kakaiba. Instead, we strive to imitate Jesus. Sinisikap natin to, di po ba? Na tayo maging tulad ng ating Panginoong Yesus. The Apostle Peter reminds us of this when he says in 1 Peter 2:21, Christ left you an example that you should follow His steps. Nagbigay ng halimbawa sa atin ng Panginoon upang ito ay ating maging tularan. So anong halimbawa po sa buhay ng Panginoong Yesus ang ating dapat tularan? In the context of our study this afternoon, of course, we like to point out yun pong napakahalagang bahagi ng buhay ng Panginoon, walang iba kundi ang kanyang buhay, pananalangin. So Jesus set a powerful example of being a person of prayer. Mula sa kanyang pagkabata, He showed devotion to God as we see in Luke 2:49, where He said, alala po natin, ang Panginoong Yesus, nang siya po 12 taong gulang na, ay pumunta sila sa templo, umuwi yung kanyang mga magulang, pabalik sa kanila, naiwan ng Panginoong Yesus. At ang natagpuan nila ay nakikipagdebate sa mga dalubhasa sa kautusan sa templo. Pero ano sabi ng Panginoong Yesus, did you know, nung siya tinanong kanyang mga magulang, ba't mo kami pinag-alala? Binalikan ka pa namin. But He said, didn't you know that I had to be in my Father's house? Bakit yung kayo hinahanap dito? Di nyo ba na alam na dapat ako'y nasa bahay, nasa tahanan ng aking Ama? Dapat ako'y busy sa paglilingkod? Dapat ako'y nasa presensya ng aking Ama? So you see, the devotion of Jesus Christ was there sa kanyang Ama. Throughout His life, Jesus consistently prayed. Hindi nawawala yon. Maghanap ka ng taong mapanalanginin, si Kristo yon. He prayed before His baptism, before choosing His disciples, buong magdamag, sabi ng Bible, nanalangin siya. And during moments of deep sorrow, like in the Garden of Gethsemane, He prayed constantly, not just for special occasions. It was a regular part of His life. Nasabi po sa Luke 5:16, Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Yun ang makikita natin kaibahan ng Panginoon eh. Tayo, we often withdraw to happy places to unwind. Di po ba? Pag may problema, punta ka doon, alis ka sa problema mo, pupunta ka sa lugar na masaya. Magandang tanawin, kung saan merong entertainment. Pero si Jesus, He often withdrew to lonely places na hindi pinupuntahan ng iba. At yun ay upang makipag-ugnayan sa kanyang Ama sa langit.
Jesus didn't just teach His disciples to pray with words like the Lord's Prayer. He taught by example. Yun ang maganda sa leadership ni Jesus eh. Hindi siya basta nagsasalita, gawin niyo to. Hindi siya ganun eh. He led by example. And this teaching highlights 3 key truths about prayer. Napakahalagang bahagi ng ating buhay. Sabi nga po, when we read God's Word, we inhale. But when we pray, we exhale. It's like our breathing. We inhale, filling ourselves with the Word of God, and we exhale para sabihin sa Panginoon yung mga nais nating idaing sa Kanya. So, 3 bagay daw po. Maikli lamang po itong ating pagmemensahe. Number 1, ano pinapakita po rito? A prayer of holy reverence. Itong panalangin ito, sa Matthew 6, tinuruan tayo ng Panginoon, this is how you should pray. Na hindi po ibig sabihin nito na yun na lang ang panalangin mo habang buhay bilang Kristiyano. But He sets a pattern na ganito ang magiging takbo ng iyong pananalangin. Masama bang yung panalangin ng Lord's Prayer? No, hindi po. Tayo po yung nananalangin dito, binabasa natin ating panalangin, hindi naman masama po yun. No? Pero ang sinasabi is that nagsaset siya itong example sa mga disciples because in context, nagtanong yung mga disciples, teach us Lord how to pray. Paano kami mananalangin? Sabi ng Lord, this is how you should pray. So He set a pattern. At pinapakita yan, sa pananalangin nyo, una sa lahat, magkaroon kayo ng holy reverence. Jesus' prayers reflect deep respect and humility toward God. Hindi siya basta-basta gano'n, no? Tayo nga pag nagpe-pray, parang walang ang paggalang, no? Yung sa panahon natin ngayon. Parang walang takot, parang walang pangingimi. Kahit pa sabihin natin, ama naman natin ng Diyos eh. But you see, our generation, even Christians today, makikita natin na parang basta lang pasok sa presensya ng Panginoon. Si Jesus, hindi po siya ganon. With deep respect and humility, ganon siya lumalapit sa kanyang Ama. In John 17, ito po yung high priestly prayer ni Jesus. Bilang dakilang saserdote, siya yung nanalangin sa kanyang Ama. And He prays to His Father just before His crucifixion. Bago siya pako sa krus, nanalangin siya. And makikita natin that though He is God, He addresses His Father with reverence, saying, sa kanyang panalangin, no? Sabi niya, hindi lang basta Father, bagamat kilala siya ng kanyang Ama, kundi ang sabi niya, Holy Father, righteous Father, in John 17, 11, and 25. Ang tanong, why would Jesus, who is one God, need to pray? He is one with God, siya kaysa, He is equal with His Father, pero bakit kinakailangan pang manalangin si Jesus? Prayer wasn't unnecessary for Him, it was a way to remain in perfect unity with the Father. Pinapakita niya yung kanyang kaisahan sa kanyang Ama kapag siya ay nananalangin. Minsan dito tayo binabanatan, di ba, ng mga maling paniniwala, sinasabi nila na, nanalangin si Jesus sa kanyang Ama, ibig sabihin, He is less than God. Ang Father ang mas mataas, si Kristo ay mas mababa because He is the Son, at kaya siya nananalangin sa Ama sapagkat kinikilala niya ang kataasan ng Ama. Yes, may punto po roon. Pero sa Trinity, sa Trinitarian, yung kanilang role na ginagampanan, the Father has to stay in heaven, the Son has to be sent down here to earth to sacrifice Himself, at kailangan siyang talagang manalangin sa Ama na nasa langit. Pero hindi ibig sabihin na bagamat siya nananalangin, ibig sabihin mas mababa siya sa kanyang Ama. Siya'y Diyos na katulad ng Ama, and yet siya po'y nananalangin para ipakita sa atin na ako at ang Ama ay iisa. Yung kanyang unity. Kaya makita natin dyan yung mystery of the Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit are distinct persons in perfect love and dependence. Lagi silang nakadepende sa isa't isa. Sabihin natin, ang Ama ba'y nakadepende sa anak? Yes, sa kanyang role as Savior of the world. Ang anak nakadepende ba sa Ama? Yes. Nakadepende ba rin sila sa Holy Spirit? Yes. They depend to each other.
Jesus' prayers remind us to approach God with awe, acknowledging His majesty and holiness. Sa paglapit natin sa Panginoon, ito po, huwag natin itong kakalimutan, napakahalagang element sa pananalangin na dapat meron tayong AWE, takot, panginginig sa harapan niya. Hindi naman kinakailangan na tayo manginig nga, literally, physically, pero ang sinasabi rito is that, how much do you respect God? Kaya nga, ang ganda ng dito ng Panginoon yung pagkakasabi niya sa panalangin, Our Father, sabi ron, who art in heaven. Hindi sa Our Father na parang ama lang natin dito sa lupa. Tandaan natin, ang Father natin ito ay nakatira sa langit. When Jesus prays, Father, glorify your Son so that the Son may glorify you, He shows us that prayer isn't just about asking for what we need, but about seeking God's glory above all else. Sa pananalangin natin, hindi lang basta, Lord, solusyonan mo problema ko. Hindi lang yan ang nakapaloob sa panalangin. Lord, bigyan mo ako ng kagaanan sa buhay. Provide mo yung pangangailangan ko. Hindi lang yun. Sa pasimula pa lamang, Our Father who art in heaven, pinapakita na ganito nyo galangin ang Diyos na Ama na nasa langit. Ang tugon sa ating panalangin ay hindi nakadepende sa haba o tindi ng iyong pangangailangan, kundi paano mo kinikilala yung pinapanalanginan mo. Gaano mo siya tinataas? Gaano mo siya pinahalagahan? Gaano mo siya kinikilala? So, ganoon ang ginawa ni Jesus. Sa prayer na ito, una sa lahat, it is a prayer of holy reverence. Pangalawa, it is also a prayer of true closeness. Pinapakita niya talagang kalapitan Di po ba kapag tayo nakikipag-usap sa mga taong malapit sa atin, talagang meron tayong intimate way to communicate. Ang magkabiyak, di po ba? Pag nag-usap sila, talagang merong intimacy. Yung hindi mo pinapaalam sa kaibigan mo, kahit ma best friend mo or closest friend, nasasabi mo sa asawa mo. Bakit? May tiwala ka, di ba? Malapit kayo sa isa't isa, iisa kayo, alam mo yon. Hindi mo po pwedeng ilahad ang lahat-lahat sa isang tao kung hindi mo siya ganong kakilala. Pero si Jesus Christ, because He knew who His Father was, ganon niya nilapit ang kanyang sarili. He enjoyed a deep, intimate relationship with His Father, describing their connection as, sabi niya sa panalangin niya, all mine are yours, Father, and yours are mine. Ganong kalapit Alam niya ang kalooban ng kanyang ama, kaya hindi siya nangingimi. Kung ano sa iyo, yun din ang akin. Kung anong nais mo, yun din ang nais ko. Kung anong kalooban mo, Ama, alam na alam ko yan. Tiyak na tiyak ako, 100% I know your will. Kaya yung will mo, ay will ko rin. This closeness reflects the unity Jesus desires for His followers. Yun din ang desire ni Jesus Christ sa atin, di ba? Kung ano nararanasan ko, maranasan nyo rin. Kaya ang panalangin niya sa John 17:11, sabi niya, that they may be one as we are. Kung paano tayong iisa, Ama, ganoon din magkaganon ang mga alagad ko. Hindi mo ma-enjoy ang Diyos kung hindi mo nararanasan yung intimate na relationship po sa Kanya. Huwag tayong parang katulad ng iba. Kasi nung tayo hindi mananampalataya, parang hindi tayo sigurado sa paglapit natin sa Panginoon, di ba? Lalapit ka kanino? Father, pag-pray mo naman ako para ikaw, parang... At until now, maraming ganun mga Kristiyano, di ba? Hindi masama magpa-pray tayo sa iba bilang suporta. Pero yung bang, ito, kilala ko to, si pastor, pag nanalangin ito, malakas sa Panginoon. Mali na naman. Walang malakas sa Panginoon, kundi si Jesus. Lahat tayo makakapanalangin at ang sinasabi ng Panginoon, I want you to enjoy what I have enjoyed with the Father. Hindi ako lang. Kung ano ako sa Ama, ganun din kayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Hindi na tayo tinatawag na alipin. Tinatawag ko na kayong kaibigan. Tinatawag ko na kayong mga anak. Di ba? Yung mga anak,
masasabi niya lahat sa kanyang Ama. Ganon din ang sinasabi sa atin ng Panginoon, enjoy God with an intimate relationship. So yun ang pinapakita po. We are invited into this closeness with God. Because of Jesus, we can call God Abba, Father. Diba yun ang sinabi ng Panginoon? Sabi ng Romans 8:15, sabi ni Paul, you receive the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Ang tanong, naintindihan ba natin ibig sabihin nun? Parang ang dali lang kunin niya, di ba? Ang ating Diyos ay ating Abba. But you know what does Abba means? It is like saying, Daddy. Ganon ka-intimate, no? Yes, He is holy. Yes, He is the highest being in the universe, and yet we can call Him Abba, Father, while honoring Him as King. So let us enjoy that relationship. Huwag nating lugi tayo sa harapan niya. Pwede mong hilingin ang kahit ano. Di ba? O minsan pati tayo nangingimi sa ating hilingin. There is a verse in the Bible, na ito madalas laging hinihingi ng o laging kine-claim ng mga singles. Sabi nila, di ba? Wala ka pa bang God's will sa buhay mo? Di ba? May gano'n? Ano yan? Yan po palasak na palasak noong panahon namin. Ito, Psalm 37, verse 4. Laging hinahawakan niya ng mga singles during those times. Wala ka pang will of God. Di ba? Mali pa nga ang context ng pagkakaintindi. Pero sabi ron, delight yourself in the will of God, and He shall give you the desires of your heart. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo yun, will of God, parang akala mo, boyfriend lang, pagkakaroon lang ng girlfriend. But that is wrong. Ibig sabihin niyo ganito, if you delight in the will of God, anong will of God? Seek you first the kingdom of God and His righteousness. If you delight in following His will, if you enjoy God, the presence of God in your life, you can ask whatever you wish, and it will be given unto you. Sarap bang pakinggan yan, mga kapatid? Kahit anong hilingin mo, if you're enjoying, if you're delighting in the will of God, ibibigay niya kahit ano. Meron ba nagde-delight sa will of God, nahingi ka na, Lord, patamain mo lang ako sa ganito, yayaman ako. Bibigay ko lahat para sa iyo. That is not delighting in the Lord. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Pero kung sasabihin mo, Lord, I delight in doing your will. Sabi ng will mo, wag pakanin ng tamad. So magtatrabaho na po ako. Pwede bang bigyan mo ko ng maayos sa trabaho? That is delighting in the will of God. At dahil kalooban ng Panginoon yun, kapag hiningi mo yun ng buong puso, sabi ng Panginoon, ba't hindi ko bibigay sa iyo yan? So we can ask whatever we wish. And He is our Father. At dapat kilalanin natin kung sino tong Ama natin na to. Kasi maring tawag tayo ng tawag, tanong, kilala mo ba talaga ang Ama? Kilala mo ba kung gaano siya kabuti? We should enjoy Him as our holy Daddy in heaven. At kung ano yung nasa langit, gagawin niya yun. Dito sa lupa. Saka natin pag-aaralay sa mga susunod po. Amen? Sabi nga po, ang Diyos laging nandoon. He is never absent. Pero tayo, madalas, we act like an absent children. An absent child. Nawawala ba ang Ama? Hindi, lagi siyang naroon. Lagi siyang present. Ang absent tayo. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo to, wala ako dyan. Ang Lord lagi nandoon. He is concerned with us, but we are too busy and distracted to seek Him. Di po ba yun ang kainahan natin eh? Mananalangin tayo, kahit pa mga naglilingkod na sa Panginoon. Di ba? Sa sobrang kaabalahan, may mga obligasyon din kaming ginagampanan. Pero madalas na nakakaligtaan, parang, Lord, naintindihan mo na. Ang Lord ba ay laging uunawa? Ang Diyos ba ay laging unawa? Yes, makakaunawa naman siya. Kaya lang, hindi ka lalalim sa pagkakilala mo sa Kanya. Kung kulang ka ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Yung mag-asawang hindi nag-uusap kahit magkasama sa bahay, paano sila lalalim sa kanilang relasyon? Diba? O trabaho ka dyan, trabaho ako dito. Saka na lang tayo mag-usap, pagkakain na tayo. Hindi magkakakilala ng ganon. So sa ating Ama, gusto niya,
magkakilanlan tayo sa isang malalim at personal na paraan. And thirdly, lastly, this is a prayer of great expectation. Yan kapag tayo nanalangin, Our Father, meron ka ina-expect, di ba? Pwede bang tumatawag ka sa hinihingan mo ng tulong, tapos hindi ka naman sigurado kung ibibigay sa'yo yung hinihingi mo? Di ba? Meron tayong great expectation. Si Jesus Christ ganon. Even as He faced the cross, He prayed boldly. Anong sabi niya? Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Ang lakas ng loob niya. Ganong katindi yung kumpiyansa niya na manalangin sa kanyang Ama. Lord, glorify kita. Glorify me. Tayo ba, mahihiling ba natin yon? Pinaralang kita, Panginoon. Binigyan kita ng honor. Parangalan mo rin ako. Even though may promise ang Panginoon. If I'm not mistaken, 1 Samuel chapter 2, verse 30, if I'm not mistaken, nasabi niya, sino mga nagpaparangal sa akin, ay pararangalan ko din. Pwede natin hilingin actually, Lord, pinarangalan kita eh. Namuhay ako ng may pagsunod sa'yo, parangalan mo ako, pwede natin sabihin. Pero nanliliit tayo sapagkat kinikilala natin siya. Na Lord, ang taas mo para maparangalan kita. And yet, somehow, binibigyan mo rin ako, dinadamay mo ako sa karangalang binigay ko sa iyo. So Jesus trusted His Father completely, knowing His will would be done. So yung confidence na yun, binibigay din sa atin ng Panginoon. Pwede tayong manalangin, Panginoon, bigyan mo naman ako ng ma-recognize naman yung ginagawa ko. Bibigay sa iyo ng Panginoon yan. Ako po, lagi kong personal na sa karanasan ko, alam ng misis ko yan, no? Sa pagtatrabaho po, no? May mga oras na talagang umiiyak ako, hindi sa problema ko, umiiyak ako sa problema ng iba. At ululuha ako, sabi, Lord, bakit? Kasi nahihirapan ako sa trabaho ko, naisip ko sino yung mga kapatid na nagtatrabaho, yung mga kapatid na may problema. Natululuha ko, Panginoon, nagpe-pray, nakakapag-pray ka, no? Kahit nagtatrabaho ka, bigat na bigat ang puso mo, hindi mo nakikita na tumutulo na ng luha mo. Tapos sabi ko, parang sa pagtulo ng luha ko, parang ang dami ko nang nasabi. Mas mabigat pa, di ba? Yung bigat ng puso mo nandito sa luha mo na tumutulo, parang ang daming letra sa luha mo na hindi ko na masabi eh. Tsaka busy ka at that point, di ba? Nagtatrabaho ka eh. Pero tumutulong luha mo para sa iba. Tumutulong luha mo para sa anak mo, sa kapatid mo, sa iglesia mo. Kasi Lord, 12 oras ako nagtatrabaho. Wala na ako pagkatapos ng trabaho, di ba? Tutulog ka na lang, paggising mo, trabaho ka na naman. Sabi ko, Lord, ito ang pinakamalala kong kasalanan sa iyo. Naglilingkod ako sa ganitong paraan. Hindi ako makapaglingkod ng katulad ng may panahon para talagang makaluhod ka ng mahabang oras. Laging parang nagnanakaw ako ng oras sa Panginoon. I don't want this. I'm not enjoying you. Na talagang intimately na gusto ko yung katulad ng Panginoon. May oras na kahit siya'y busy, mas busy pa sa akin ng Panginoon. And yet, He withdrew to lonely places para katagpuin ng kanyang Ama. Mga kapatid, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Sa mga disciples niya. Di ba? You do not have because you do not ask. Sabi ng mga disciples, ano, nakakapagpalayas nga kami ng demonyo. Ba't yun sinabi sa atin ng Panginoon? Wala kayo kasi hindi kayo humihingi. At kung humihingi man kayo, di ba, yan ay out doon sa pansarili yung hangarin. Bakit? Ba't sila humingi ng pansariling hangarin? Katabi nga Panginoong Jesus. For 3 years, nandun sila kasama. Ba't gano'n sila manalangin? Bakit? Katabi nga nila ang Panginoon, pero hindi sila ka-intimate. Kaya naging Judas pa yung isa, di ba? Si Judas, kasama sa 12, kasama niya ang Panginoon 3 years, nakikita niya mga ginagawa ng Panginoong himala. And yet, ba't hindi lumalim si Judas? Why? Kasi kasama niya nga ang Panginoon, pero hindi niya kinikilala ang Panginoon. Natapos ang buhay ni Judas nang hindi nakikilalang ito nga ang anak ng Diyos. Buti pa yung centurion, di ba? Nung sinaksak niya si Jesus,
at nalagutan ng hininga, ang sabi ng Bible, siya mismo nagdeklara sa kanyang bibig, ito nga ang anak ng Diyos na hindi nakakakilala. Si Judas ang kilalang-kilala niya si Jesus, but not in an intimate way and deep way. Pero yung centurion, ano niya lang nakita ang Panginoon, ito nga ang anak, paano niya nalaman yun? Paano niya nasabi? Binuksan siya ng Panginoon. At kung tayo mga kapatid, tayo na lalo na, mga anak tayo ng Panginoon, ba't hindi mabuksan sa iyo ang maraming bagay? Because we do not seek Him. We just seek the blessings that He gives. We just seek the things that He gives us, but we do not seek Him. Nung tayo di pa reform, di ba? May kanta. I seek, sabi lang, ganda, the giver and not the gift. Ang ganda ng kanta na yun, ha? I seek the giver and not the gift. But most of the time, we seek the gifts, but not the one who gives. At doon tayo nagfe-fail. Kaya marami tayong panalangin na sablay because hindi natin kilala kung sino itong hinihingi natin ng tulong. Lahat may bibigay, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, sinasabi ng Bible. But seek first the kingdom of God. Pwede ba magsinungaling ang Panginoon? Lahat ba ng ginagawa natin, is that a seeking to the will of God? Is that a seeking to the righteousness and the kingdom of God? Kung yan ay sinisik natin, Panginoon, gusto katang maparangalan. Gusto katang maparangalan. Paano? Mahina ako. Pwede bang hindi gumamit ang Lord ng isang mahinang katulad mo para maparangalan siya? Gagamitin ka. Hindi para ikaw makilala. Kasi gusto ng Panginoon, yung kingdom niya nga dumating na sa iba. I want to glorify you. I want this closeness to you. At kapag close ka sa Panginoon, you see, every prayer that you ask of Him, everything that you ask of Him, it will be given unto you. There will be a great expectation because you knew Him in a deep and intimate way. Kaya, napakaganda ng panalangin ito. Nagsisimula pa lang tayo sa mga susunod na linggo. Makikita pa po natin ang iba pang mga katotohanan. So the reason why we can pray with reverence, with closeness, and expectation is because of Jesus. Yun lang mga kapatid. Hindi dahil sa mapanalanginin talaga ako. Tsaka lagi ako, isang oras ako lumuluhod, kaya ako papakinggan ng Panginoon. That is not the reason kung bakit ka pinapakinggan. But only because of Jesus. On the cross, Jesus cried out, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ko pinabayaan, aking Ama? Bakit mo ko pinabayaan? Tanong, dinidinig ba lagi ng kanyang Ama ang panalangin ni Jesus? Yes. Tanong siya, sumigaw doon sa krus, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Tanong, dinilig ba siya ng Diyos? Naririnig. Pero di, tinutugon. In fact, bagamat hindi sinasabi literally, pero mapipicture out nyo. Si Jesus, parang ang kanyang Ama, tinalikdan siya nung siya'y nasa krus. My God, why have you forsaken me? Parang Ama, naging bingi. Hindi siya matignan. Bakit? Just picture out. Kasi sabi ng Bible, hindi matitignan ng Diyos ang kasalanan. Hindi siya makakatingin. At that point, si Jesus Christ ay naging sin for you and me. Matitignan ba siya ng Ama? Papakinggan ko ba to? Sabi ng Ama, magbibingi ako. Tatakpan ko tayong ako para sa iyo, anak. Mahal kita, tatakpan. Bakit? Kasalanan ka at this point. Hindi kita pakikinggan, but later on, maririnig ang dalangin ng mga Kristiyano dahil sa iyo. Kaya, bakit dinidinig ng Panginoon ang ating panalangin? Is it because masipag ka? Mabait kang Kristiyano? Hindi. Dahil lang kay Kristo. Kaya kapag tayo nananalangin, in Jesus' name, yun ang ating pinaka-closing. Because we know and we believe, dahil kay Jesus, kaya lang ako didinggin. Hindi siya pinakinggan nung siya nasa krus ng Kalbaryo, hindi siya tinugon, pero dahil sa kanyang ginawa, matutugon ang ating panalangin. Yun lamang pong mensahe natin ngayon, nawa po'y napagpala tayo at nadakila ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa katuruan ito. Salamat na meron kaming katiyakan. Ngayon, malakas ang loob namin
walang mahirap upang dinggin ang aming panalangin. Kami naririnig ng tunay, Panginoon, sa aming kahilingan. Hindi dahil sa hirap na kami, Panginoon, at nabibigatan na kami o naghahanap kami ng solusyon, kundi dahil sa anak mong si Jesus na siyang nagbigay ng buhay sa amin, nag-alay ng kanyang buhay. Kaya nagkaroon ng halaga ang aming mga pagdaing sa iyong harapan. Kaya ang aming mga kapatid na narito, Panginoon, maring hindi na ipapahayag, Panginoon, sa kanino man sa amin ang kung ano ang kanilang dinadaan ng kabigatan, sa kanilang paglakad, sa kanilang buhay spiritual. Kayo ang higit na nakakakilala. Bago pa man lalangin ang buong sanlibutan, kinilala mo na sila. At hindi ka sasablay, Panginoon, sa pagkakilala mo sa amin, sapagkat kailanman ay hindi kayo nagkakamali. Ang pinili mo at hinirang mo ay iyo at mananatili kailanman. Kaya tulungan mo kaming magkaroon ng kumpiyansa sa tuwing kami tatawag sa iyo, hindi dahil sa aming sariling pagsisikap, Panginoon, hindi dahil sa aming pagpupursigi na tumawag manalangin, kundi dahil sa habag mo at sa kagandahan ng iyong anak na naging kasalanan para sa amin, ngayon ay tunay na perpekto, banal, walang batik, Panginoon. Siya ang tanging susi upang marinig ang aming panalangin. Kaya pagpalain ka, Panginoon, sa lahat ng ito, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen.